Magandang umaga po mga kapatid. Sumainyo nawa po ang kapayapaan sa dakilang Diyos na milikha sa pangalan ng ating Panginoon Hesukristo Jesus. Ang ating pong topic ngayon ay ano po ba ang pangalan ng ating Diyos? At ano at tunay na pagsamba sa Kanya? At ano ang tunay na relihiyon? Yung tatlo na yan ang pag-uusapan po natin. Ano ang pangalan ng Diyos? Ano ang tunay na pagsamba? At ano ang relihiyon? Alam niyo po mga kapatid, base po sa aking pong pagsasaliksik, sa dami ng relihiyon na aking pinasukan, bata pa lang po ako. Kung hindi po nagkakamali ay 8 taon pa lang po ako ay nagkaroon na po ako ng pagkalikhain sa ating spiritual na pananampalataya. Ako po ay mahilig magbasa ng Biblia at isinishare ko po ito sa mga kapitbahay namin. At salamat sa Diyos na may likha sapagkat may nakikinig po sa akin mga matanda, lolo, lola, nanay, tatay, ate, kuya, kapatid na babae at lalaki. At sila po ay nadala ko po kung saan ako napapanahon, nakarinig ng mga aral mula po sa Diyos. Sa dami pong relihiyon na pinasok ko, ako po ay naging isang born again, naging isa pong akong 7-day Adventist, naging El Shaddai, Pentecostal, Mormons, at naging Iglesia ni Cristo, at nakapasok na rin po ako sa dating daan. At ang daming relihiyon po, kahit po Islam. Sa sobrang daming relihiyon na napinasok ko, lahat po yan ay pinakipakinggan ko. At salamat sa Diyos, kakahanap po sa Kanya. Hanggang sa dumating po yung panahon na malaking pagsubok na dumating sa buhay ko, na nawala ang lahat sa akin. Nawalan ako ng mga mahal sa buhay. Nawalan ng aking kapatid sa buhay. Nawalan ako ng anak na lalaki at babae. Pero ang mga witness ko po ay mga kapitbahay lang din. Sila po yung mga tao na may mabuting puso at sumusunod po talaga sa Diyos. Walang barkada, walang masamang barkada, namumuhay po ng payapa at tahimik, at wala pong mga bisyo. Sila po ay isa sa mga lingkod ng ating Panginoon. Nagsiservisyo po sa ating Diyos. Pero ang tanong, bakit po sila nawala sa akin? Ngayon, bago ko po ikukwento ang aking pong personal life, meron po akong babanggitin sa inyo na ano po ba talaga ang pangalan ng ating Diyos? Alam niyo po mga kapatid, nabanggit ko na ng paulit-ulit sa dami ng relihiyon na pinasok ko kasi talagang hinahanap ko talaga ang Diyos sa buhay ko. Talagang hinahanap ko siya kasi napakahalaga po ng aking espiritu. Ayaw ko mapunta ang espiritu ko sa apoy. Siyempre, takot ako. At siyempre, mahal ko ang Diyos, kaya hinahanap ko siya. Hindi po ako nakikinig sa isang salita lang. Lahat po ay pinapakinggan ko at kakahanap ko po at katatanong ko po sa sarili ko, nasaan ba talaga ang Diyos? Salamat sa Panginoon Diyos. Tinugon niya po ang aking pong mga tanong. At ipinaramdam po niya sa akin ang banal na presensya. Kaya po natagpuan ko na po ang tunay na mananamba sa ating Panginoon Diyos. Sinabi po ng Panginoon sa banal na kasulatan, sa Juan 4 verse 23-24, datapwat hahanapin ng aking Ama ang mananamba sa Espiritu, sapagkat ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Dapat siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya po, binubulay-bulay ko po yun palagi. Ang tunay pala ng pagsamba sa Diyos ay sa pamamagitan po ng Espiritu. Buong puso't, buong isip at buong kaluluwa. Iniisip mo siya ng buong kaluluwa sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ganyan dapat tayo nakikipagtipan sa Diyos. Ito pa po, ang ating Panginoon Jesus po ay anak ng Diyos. Bakit ko po nasabi? Sapagkat siya po ay nilikha po ng kanyang amang nasa langit. At ang kanyang pagkatao ay namana po niya sa kanyang ama ang pagiging isang taong espiritual na namubuhay na tao na wala pong bahid na kahit anong kasalanan. Kaya po siya nakakatawag ng kanyang ama sa kanyang ama. Kung tayo mga makasalanan ay tumatawag tayo, nananalangin sa Diyos at tumatawag tayo ng Ama namin sumasalangit ka. Ibig sabihin, inaari po natin na ang Ama ng Panginoong Hesukristo ay Ama din natin. Na sabagkat tayo po ay makasalanan. Kung tayo nga tumatawag tayo sa Diyos Ama at ina-accept po natin yon sa ating personal life, sa ating spiritually, na tayo po'y anak ng Diyos. Alam naman po natin ang ating kalagayan dito sa mundo na tayo po ay tao na makasalanan. Gaano pa kaya ang anak ng Diyos na ang Panginoon Hesus ay tao na walang kahit anong bahid na kasalanan. Karapatan po niya na tumawag po sa kanyang ama sapagkat siya po ay banal. Nagets po ninyo? Ngayon, ang tanong, ano ang pangalan ng Diyos? Base po sa aking karanasan, sa tagal at panahon hanggang ngayon, ilang taon na po ako ngayon, 44. Hanggang ngayon ang panindigan ko po sa paghahanap sa Diyos ay ito pa rin ako na patuloy na nagbubunga sa aking pong pananampalataya. Ang pangalan po ng Diyos na binabanggit po ng ating Panginoong Hesus na kung papaano dapat tayo manalangin ay ganito. Sinabi po niya, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano po yung narinig ninyo? Ama. Ang pangalan po ng Diyos ay Ama. Ngayon, ang tunay na mananampalataya ay dapat po ay sumusunod po sa kalooban ng Diyos.
Marami po nagpapanggap na sila po yung mga Kristiyano, reliyoso, pero hindi po ninyo makikita sa kanila ang pagkamakadiyos, sapagkat ang kanilang mga salita at gawa ay talaga pong may nakabahid na kasalanan. Kaya marami pong mga nananampalataya na pinakikisamahan na lang sila. Kahit na mga kasama nila ay masasama, kahit sila ay makadiyos nun, kuno, pinakisamahan nila dahil po sa reliyon, pero mali pa rin. Dahil po, ang totoong relihiyon po na binabanggit ng Diyos sa umpisa pa lang sa Old Testament hanggang sa ngayon sa New Testament ay hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan. Kahit sa bahay lang po tayo. Buksan mo ang kwarto mo, pumasok ka sa loob, manalangin ka sa Ama na hindi mo nakikita at ang Ama ang nakakita sa iyo ang magbibigay sa iyo ng mga biyaya. Yan po ang tunay na relihiyon. Ang tanong, saan matatagpuan yun? Yung tunay na relihiyon na yun. Unang-una, kailangan malinis po ang ating budhi. Kasi po ang Diyos po ay nananahan po sa lahat ng tao, sa ating budhi. Pero hindi po itinataboy ng Diyos na ang relihiyon po ay hindi po dapat natin saligan o pakinggan. Meron po pinag-uutos po ang Diyos. Meron po siyang relihiyon. Yun po yung itinatag ng Diyos, umpisa't umpisa pa lang, na binanggit ng paulit-ulit hanggang po sa New Testament, ang Iglesia ng Diyos. Hindi po ang Iglesia ni Cristo. Iglesia ng Diyos. At yung Iglesia ng Diyos, yun yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. At lahat ng mga sinasabi po niya ay nababasa po sa banal na kasulatan. Hindi po siya nagkakatang isip at hindi po siya nagkukwento. Lahat ng mga katanungan at kasagutan, base po lahat sa Biblia. At sino naman po taong na ito na nagpapahayag ng katotohanan na base po sa banal na kasulatan? Base po sa aking karanasan sa mahabang panahon, natagpuan ko na po ang tunay na mga ngaral ng ating Diyos. Yun na po ay si Brother Eli Soriano. Kapayapaan nawa ang kanyang kaluluwa sa mga oras na ito. Si Brother Eli Soriano po ay katulad po natin na tao lang din. Pero sa pagsasaliksik niya at kinasihan ng banal na Espiritu Santo, sa ulo po niya ang banal na aklat. Kaya walang kahit isang relihiyon ang makapanalo po sa kanyang pagpapahayag. Lahat po ay napahihiya. Lahat po ng mga pahayag talaga pong nasasaktan po yung mga taong nakakarinig at hindi po nila matanggap na ang tunay na pagsamba sa Diyos ay espiritu at katotohanan. Kaya po marami pong nagagalit sa kanya at buong puso po niya ipinaglaban ang tunay na pagsamba sa Diyos. Magalit man ang buong mundo sa kanya, pero itatanyag niya ang tamang paglilingkod sa Diyos. Itatanyag niya ang pangalan ng Diyos. Ang tunay na pagsamba ay sa espiritu at katotohanan. At ang mga pananampalataya po dapat na nakikita sa isang taong tagapakinig lang, hindi lang po tagapakinig at tagasagawa din po dapat, ay marunong po dapat magbasa ng banal na kasulatan. At lahat ng mga sinasabi po niya ay base po sa banal na kasulatan. Sinabi po dito ng ating Panginoon sa banal na kasulatan, nabasa ko po, sabi po dito sa mga ngaral 12:13, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin nating hayagman o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa araw ng masama ay ipagsusulit natin sa Diyos. Amen. Kaya po kapatid, kung kayo po ay meron po kayong samahan, kapatiran, nagkakanya-kanya, hindi mo maramdaman yung appreciate ng isang pagiging isang kapatid. Yung welcome ka sa tahanang yun. Hindi mo maramdaman. Pangalawa, mapapansin po ninyo, may pagtalo-talo sa loob ng kapatiran, ng
Mayroon pong pagtalo-talo sa loob ng sambayanan ng Diyos. At mayroon pong mga salitang hindi pong maganda na narinig po sa kapwa po mananampalataya. Tatandaan po natin, ang kinasihan po ng banal na Espiritu Santo sa umpisa pa lang. Malayo pa lang po ang kapatid ay welcome na po, at ito po ay mararamdaman po ng ating kapatid ang spiritual na dumadali po sa bawat isa sa kanila, at isinishare po nila ito sa mga bagong papasok. Pangalawa, wala po kayong mababalitaan na kahit anong masama sa kanila. Pangatlo, at hindi po ninyo makikita sa kanilang pagkatao ang masasamang gawain, masasamang salita. Sila po ay may mga puso mapagkumbaba, mahinahon, at tunay na mulakad sa liwanag. Hindi mo makikita sa kanila ang masasamang salita. Tulad na lang po ng pagmumura. Number 1 po na ipinagbabawal po ng ating Diyos. Sapagkat ang tao po mahilig magbura ay wala po talagang bahagi sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, lahat po ng pupunta sa langit po ay banal. Kaya mahirap po makapasok po talaga sa butas ng langit. Kaya dapat po tayo ay magpakabanal sapagkat ang Diyos po ay banal. Yan po ang sinabi ng ating Diyos. Tayo po ay magpakabanal sapagkat siya po ay banal. Ngayon, tayong lahat po dito sa mundo ay makasalanan. Pero dahil sa dugo na ibinigay ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay pinatawad na. Ngayon, mapapatawad uli niya tayo kung tayo po ay magbabago at magbabalik loob sa Kanya. Kung hindi po natin ito magagawa, hindi na po siya para magpakamatay pa sa krus para po tayo ay buhayin niya uli. Kung hindi po, ang ating gawa na masama ang kabayaran din po ng ating kamatayan. Kaya mag-ingat po tayo. Dahil po ang tunay na mananambal sa Diyos, ito po ay nakikita sa kanilang pamumuhay. Nakikita po ito sa salita at sa gawa. Hindi po ito nakikita lang dahil meron lang silang kayamanan, meron silang katungkulan sa pamahalaan, kaya dapat natin silang kilalanin at sundin. Kung hindi po nakikita po ito sa kanilang personalidad. Yung personalidad na yon ang magbibigay ng ating ilaw sa mga nadidiliman. Paano kung ang isang mananampalataya ay madilim na pala? Ikaw na nakarinig, madadamay ka at hindi mo rin makikita at maunawaan ang salita ng Diyos. Matuto po tayo magbasa ng salita ng Diyos sapagkat mayroon pong babala ang Diyos sa ating lahat. Yung mga taong ayaw makinig sa aral na kanyang napakinggan. Sinabi po ng Diyos sa Pahayag 1:3, mapalad ang bumabasa at mga nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na susulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kapatid, matuto kang magbasa ng Biblia. Pag nabasa mo, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. God bless you! God bless you, kapatid. At ito pa, may sinabi po ang Diyos dito sa banal na kasulatan sa Hebrews 4:12. Sinabi po ng Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa sa alimantabak na magkabilay may talim. Ito'y matagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu na mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kaya kapatid, kung ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, alalahanin mo ang Diyos. Kung saan napupunta ang galak mo, dapat higit siya. Hanapin mo ang tamang daan. Hanapin mo ang Diyos sa buhay mo. Hanggat hindi ka umaalis sa pananampalataya mo na labag sa kalooban ng Diyos, tatandaan mo, kahit gaano man kabuti ang ginawa mo sa kapwa mo, pag-akay mo sa mga kapwa mo para magbalik loob sa Diyos, pero ang pag-akay mo ay mali at hindi po kinalugdan ng Diyos at hindi po kalugod-lugod sa Diyos ang mga aral na narinig sa iyo at pinipili mo na ikaw nga ka maka-Diyos ka at maliligtas ka, tandaan mo kapatid, hindi pa rin po kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat may paglabag po. Ang paglabag po ay hindi totoong pagsunod sa Diyos. Hindi po
akma sa banal na kasulatan ang ipinagbabawal ng Diyos na wag po nating gawin. Kailangan po sinusunod po ang salita ng Diyos. Tatandaan po natin, ang batong itinakwil, kapag ito po itinamaan, magkayuray-yuray. Natandaan niyo po ba yung salita ng Panginoon Hesus? Siya po yung ating Panginoon Hesus, na kapagkat nakarinig po tayo ng salita niya base sa banal na kasulatan, nasasaktan po tayo. At hindi po natin kayang iwan ang mga bagay na itinatagubilin niya sa atin. Unang-una, ang tunay na pagsamba sa kanyang Ama. 'Di ba? Ano ba kinagisnan natin? 'Di ba? Taliwas sa kanyang pahayag. Mas ginusto natin yung gusto natin, pero yung gusto ng Diyos ayaw natin sundin. Yan ang una. Pangalawa, yung mga bagay na meron ka na hindi mo kayang ibigay kahit kanino man, pinahahalagahan mo. Syempre, pinagpawisan mo yan, tapos basta-basta mo na naibigay. Ano sila, swerte? 'Di ba? Gets nyo? Ibig sabihin, madamot sa kapwa, o madamot sa kamag-anak, madamot kahit kanino. Mas mahalaga ang bagay kaysa sa pagtulong sa kapwa. Pangatlo, yung isa kang mananampalataya sa Diyos, pero number 1 naman ubod ng sama ng dila mo. Mapanghusga, mapanglait. Alam nyo na yon. Lahat ng mga kasiraan sa kapitbahay, pero mananampalataya yan. Yan po ang hindi po talaga maiiwas-iwasan ng mga tao na ipinagbabawal po ng Diyos. Kahit kung kayo po ay magbasa ng Biblia, pinagbabawal din po niya. Magmahalan tayong magkakapatid. Pero paano magmamahalan? Paano magmamahalan kung may pagkanya-kanya? Kasi nga, wala nga po talaga ang Diyos doon sa tahanang iyon. Akala po nila na andun ang Diyos. Mapapansin na po ninyo kapag ang tahanan po ay nagmamahalan at nagkakaisa sa kalooban ng Diyos, ang Diyos po ay nandun. Pero po nag-aaway-away, nagkaroon po ng mga kanya-kanya po mga pananaw, yung mga, alam nyo na yon, mga laban-laban. Tandaan po ninyo, kahit ano pang gawin pananampalataya po ninyo sa Diyos, hindi po talaga, wala po talaga ang Diyos doon. At hindi po siya nananahan sa lugar na yun, sa tahanang iyon. Ayaw ng Diyos yung may pang-iinsulto sa mga kapatid. Yung mga panglalait sa mga kapatid. Ayaw po ng Diyos yan. Kaya po, kailangan po talaga tayo magbasa ng Biblia kasi ang salita po ng Diyos ay bato. Kaya po pag tayo po ang nakarinig at sinabi po natin yan sa kapwa natin mananampalataya, nataliwas doon sa binabasa natin at ayaw nilang tanggapin, nasasaktan sila, di ba? Kasi nga ang Diyos po ay bato, kaya masakit kapag napakinggan. Pero ang tumanggap sa Kanya ay mabubuhay magpakailanman. May kaligtasan ng buhay po.